Congrats guys sa bagong BMX film. Okay, so trailer pa lang pasabog na, di ba? Hanggang mainit-init akin. So, konting kwento naman about your character. Sige, ako muna. Dahil ako si Helena, isa akong healer dito. Ginagawad ko yung mga asawang babae at ginagamot ko din yung mga asawang lalaki. So, yun yung story ko bilang healer dito. Helena. Okay, si Leia naman. Ako po si Ian, may partner rin po ako dito. Isa din po ako nagpagamot kay Helena as Generosa. Pero ang plot twist kasi, yung asawa ko yung gusto kay Helena. Yes. Si Val naman, anong character mo? Ako po si Nanding. Nanding po yung character ko. Ako po yung character ko po dito naniniwala sa tunay na pag-ibig. At ako po ay walang ibang iniibig dito kundi si Helena. So, yun po yung character. Very exciting. Okay, kay Direk naman po, ano naging inspirasyon dito sa story po ng Helena? Naging inspiration din namin dito ng writers at ng collaboration ng Marvex is yung sa Hilot, kasi nag-start ito, so yung movie na sinali namin sa festival, BMX Festival, nakapasok naman siya sa top 20, pero hindi na siya nakapasok sa napili ito sa main team. So, hinilot lang namin ang title ng Hilot, so ginawa na namin ng kwento na bakit hindi natin gawin Helena yung bida. Tapos palitan yung title, so yun, naging Helena siya. Na healer si Helena sa isang bayan na pinaniniwalaan siya ng taong bayan na siya ay manggagamot. Until sa halfway, naging magkulang, till the end, mamamatay na. Parang gano'n. May ganda na story. At mga pasabog yung mga eksena. Sabi lang po, best of luck po sa BMX mo. Thank you. Thank you. That was Erwin Ogawa of Alukala. Next, we have Sir Eugene Asis of People's Journal. Hi, good afternoon sa inyo. Anyway, tungkol na lang sa pelikula, ito ko na ask insensitive questions like what you have said. Anyway, para sa inyong apat na lang, siguro we start with Direk Omar, tapos si Van, and then si Leia, and then si Jen. Sorry. Ano na lang yung natatandaan nyo na memory about this film, doing this film, na hindi nyo makakalimutan? Actually, madami. Marami kasi, yung actors ko kasi dito is napaka-professional nila, on time dumating. Ang saya nila sa set, walang masyadong, pag may tanong, nasasagot naman namin, nagkakaroon ng solusyon. So, hindi ko makakalimutan din yung nakasama ko silang apat bilang first time ko sila na feeling ko 10 pelikula na nagawa namin sa set. So yun po. Thank you. Okay. Hindi ibig sabihin na parang nahirapan ka because parang 10 pelikula yung ginawa. Siguro yung friendship namin apat. Okay. Okay. Si Van Allen. Pinaka hindi ko makalimutan yung eksena namin ni Jens dun sa may gubat kasi first time ko rin po kasi sa may ilog or sa gubat na may pag-bed scene, tapos medyo tabi pa namin yung apoy, so medyo memorable siya. It's nice to shoot. Kahit it's uncomfortable, na-feel ko naman na si Jen, she didn't show any arte or uncomfortable during the scene, and ako rin, I didn't show any signs na I'm being uncomfortable, pero like super memorable siya kasi yun, mahirap siya in a way, pero I believe we pulled it off. So yun lang. Okay. Leia. Ako, pinaka-memorable ko kasi lahat sila masaya kasama. Yung scene namin ng partner ko sa kawayan, parang kawayan na, yung kawayan ba yun, Direk? Lutuan, ang init literal, pero nagawa po namin ng taman. Kasi love scene po yun. Yun lang po. Okay. Jen. Ako madami akong hindi makakalimutan sa movie na to. Pero meron akong isang ginawa sa movie na to na hindi ko pa ginagawa sa lahat. Yun yung eksena namin ni Nandi. Na naghubad ako ng towel sa harap niya as in wala akong plaster. Na all out talaga. So, abangan niyo na lang sa movie kung anong eksena yun.
Bawal mag-plaster. Ayun, for me yun, kasi dito ko lang siya ginawa, kaya special sa akin itong movie na to. Thank you. Sa next movie ba, gagawin mo pa rin o wala? It depends on the situation and the budget. Thank you. Thank you very much. Thank you. That was Sir Eugene Assis of People's Journal. Up next, for our next question, we have Neil Ramos of Temple. Good afternoon po. James, salamat po. Unang question kay Van Allen. Siyempre, napakaganda ni Jen, no? I agree. Nung Yeah. nagtanggal siya ng tuwalya, sir, anong reaction mo naman? Ikaw ba'y Bro, I stay focused lang kasi ayoko rin ma-distract. I don't wanna like waste time. Siyempre sa taping, we have limited time lang talaga. So, it's a matter of like staying focused, like being at work. So, yun lang. Professional lang. Hindi ko ma-distract. Chill lang, sir. Yes, yes. Apo. So, yun lang. Ma'am Jen, pa-clear lang, is this your first time? When full frontal, is this your first time sa, ano? Yes, 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 yes. Yeah. Kaya watch nyo para ano. Kasi ito yung movie, maganda naman lahat ng movie na ginawa ko, pero isa to sa pinakakalmado ako. And masaya yung set. Tapos yun nga, wala akong plaster. Pag-clear lang. I mean, matagal na namin inaantay Ako ko. kasi ito eh. Ang gagawin kasi next out ng making movie. So, for this year, ito yung first movie ko. Helena. The whole day. The whole day. Ayan, thank you. Welcome back, ma'am. Thank you so much. Direk, is this your first bold film po? Pang-apat ko na po ito sa PNX. Okay. But is your first time working? Kung na-message nyo lang po nakatrabaho ng mga artista natin. Opo. Okay. Kumusta naman po, Direk, ang experience ng inyong Helena shooting? Sobrang ang sarap nila katrabaho. Katulad yan sinabi ko, first time ko sila nakatrabaho. Parang 10 beses na kami nagsama-sama dahil makukulit, mas happy set lang kami, on time, alam nila yung script nila, may tanong, masasagot naman, gano'n. Masaya po. Mapapit ko lang, Direk, ang gaganda ng mga kuha doon sa teaser pa lang talaga. Maraming salamat. Nakakadala. Thank you po. Very nice. Disclaimer po. Thank you. That was Neil Ramos from Temple. Up next, we have Ricardo of Marites University. Ano ba lang kay Jen? Bakit anong ginawa mo tumigil ka sa paggawa ng movie? Ayan, nagpahinga, nag-aaral din kasi ako. Yeah, nag-aaral ako ng HRM. Then, kailangan ko magpahinga for myself. Love myself muna. Oo. So yun. Okay. Yeah. Graduate ka na ba? Hindi pa po. And nag-aaral din ako ng Spanish language para makahanap naman ako ng Espanyol ko. So yun yung po yung mga ginawa ko na kaya rin ako nag-stop muna. Gano'n ka tagal ka rin ng pahinga? Mga 8 months, 9 months. Oo. Almost a year din. And pumili talaga ako ng movie na gusto ko at nalilin talaga ako sa movie. Oo nga. Madalas ka namin makita nun, benta-benta. Thank you po. Babalik ako ulit. I'm back. So, yung sinabi mo bang yun yung kaninang wala kang plaster, yun ang pinakapasabog mo dito sa pelikula? Yes! Wala po talaga. Tsaka medyo bumabad. Bumabad siya. Kaya makikita niyo yung kabuuan sa movie. Parang 10 seconds. Depend. Kung ipopost mo siya, mas talaga. Hindi ka naman nagkalangan? Ay, hindi po. Kasi lahat ng actors na kasama ko is professional. And syempre, Direk Omar, sobrang ang gaan niya katrabaho. Ang bilis lang namin matapos. Kung wala siyang masyadong arte-arte. Pag nakuha niya na yung gusto niya, okay. Next scene. Maganda ka pa rin, ha? Thank you po. Thank you po. Kasi nagpahinga. Welcome naman. Ikaw naman, Thank you. Leia, anong pasabog mo rito? Tinabog mo ba si Jen?
Siyempre, iba ko ng version, Jen Rosa yan eh, Leo Fernandez. Kung baga, Oh, ganito ba? Ano, di ba? meron naman po. First time ko, Ano? basta, first time ko siyang, Ano? Kumain? first time ko magpautong. Ay, ano ba yun? Yes. Ito tuwa yung mga lalaki. Yes. Yung mga gays naman, dinidiri mo. Oo, yung mga bakla, dinidiri. Yes, ilalakang ko to. Leia, may pauto ka pala rito, ha? Kasi hindi ko nagawa yan sa Malagkit, hindi ko nagawa sa Siksipan. Okay. Good, di ba? Thank you po. Paano mo nagawa ko dito? Paano mo nagawa? Kasi, Anong dahilan? Bakit napapayag ka na magpautong dito? ang ganda ng kwento ng Milene. Okay. Lahat kami, kumbaga all out, sige, go na to. Oh, maganda nga yung teacher, fairness. Sobrang ganda. Kahit ikaw po madadala sa kwento. Ay, ayoko ang madala, no? Kailangan po. Portahan niyo po kami. Oh, papautong ka pa. Ayoko ang kainin. And now, okay, congratulations mo na. So, di ba, grabe pa na itong direktong ginawa mo. Si Jen Rosa, may first time, si ano rin, si Leia. Ano ba yan, direct? Paano mo sila papaya? Nung ano pa lang, script reading pa lang namin via Zoom, sinabi ko na yung mga mangyayari. Tsaka nagustuhan naman nila yung per sequence ng mga eksena nila yung mga gano'n. Maganda nga. Basta kailangan may ice cream. yun. Okay. Ito na si Mang. Ito nung ba? Sandali. Mamadali ka kay Van. Kita-kita lang sa teaser, di ba? O, yun lang ba pasabog mo rito, Van? Hindi, ako sa akin, for you to watch na lang. I don't wanna spoil anything po kasi. Para at least, mas sabihin ko na ba? Ito may dalawang babae nga dyan, may dalawang Ayun, like, yeah, nag-explain elimination. Ayun, doon nakita naman sa teaser yun, di ba? Yung nakatayo ka. Sino kaya ka po doon? Si Jen? Si Jen. Ano eksena yun? Curious lang yung mga lalaki. Tsaka yung mga bakla. Sa, ano yun yung explain ko po kanina, yung nasa may tubuhan ko. Yun. Opo. So, may tripod siya, may ano siya, sorry, drone, so kita talaga lahat. Wala naman sumilip. Hindi, ay wala naman, medyo private. Ay, meron doon sabi ni Jen, oh. Meron tuwa yung mga akla. Diyos ko. Ano naman silang ano? Meron pala, di ko na lang rin napansin siguro. Okay. Ano yung nakita mo, Jen? Ano? Ibon. Mababang lipad. Panoorin niyo na lang po kasi madaming nangyari sa mga eksena. Madaming ice cream, kumain ng ice cream. Okay. Yes, abangan niyo po. Di ba direct parang yung occult pa to? Yung may ganun... Ulto? Hindi naman po, pero kasi parang gano'n ang lumalabas pag pinanood ko. Yung Ben po kasing nagdadasal siya para sa kapatawaran, nagdadasal siya sa pag-unawa, nagdadasal siya para sa mga kasalanan na nagawa niya. Parang gano'n. Yun. Nagsisisi. So, pag nagsisisi siya, nag-uubad siya. Grabe! Ganun po. Ikaw direct kung nagsisisi, nag-uubad ka rin. Ano po? Pag nagsisisi ka, nag-uubad ka rin ba? Pag nagsisisi ka, Hindi naman po. Di ba? O, very good, di ba? Hindi ka nahirapan dito sa tatlong to. Ay, hindi po. Napaka-professional po nilang katrabaho. Sobra po. Lahat po nasa kanila na Tatlong babae to, di ba? Isang lalaki. Kasama rin po natin din si John Mark Marcia at si Aya. Si Aya, so ang pinakaswerte lang si Van. Napatagal ka rin na wala ba, di ba? Ano ginawa mo? Pero nakabalik. Well, wala naman po. Same thing lang, work. Pero still waiting for projects lang. And hindi lang po talaga nagkakaroon that time. So, wala rin pong naging project. Unlike ngayon, medyo tuloy-tuloy na ulit.
Okay, congratulations, good luck. Thank you so much. Helena. Sino Helena dyan? Si Jen. Ako po. Diba? Thank you. Thank you po. Thank you. That was June Nardo of Marites University. Up next, we have Naz Tabares of Pelikula Mania. Hello, kay Direk, nabanggit kasi kanina na from GMA po kayo. Kamusta po yung adjustments na platform na may restrictions and limitations sa platform na walang limitations? Sobrang takpag. Ang hirap din mag-adjust kasi like sa network, pero ang daming sobrang limitation, lahat ng dialogue, lahat ng kilos, galaw, pero pagdating dito, nung tumawid ako, nung pagtawid ko, sobrang nagulat na ako ng first ko kasi like yung pag-blocking ng mga fight scenes, medyo nahirapan ako kasi buti na lang din, tumutulong din yung mga actors kasi nabibigay naman din nila. So like yung camera work ko, tinutulungan din nila ako. Pero sanay na naman po kayo sa mga intimate sexy scenes po. Kamusta po yung adjustments doon? Then, sobrang nag-adjust ko ng sobrang buhok. Ang nahirapan na po. Kasi galing ako TV, mga pelikula, tapos nag-BMX na, medyo hirap din. Alam din nila, so natulungan din nila ako ng gano'n. Sa cast naman natin, nabanggit kasi ni Van kanina yung character niya about naghahanap ng tunay na pag-ibig. Tama. So, sa inyong tatlo, in your line of work ba, parang naniniwala kayo na mahanap niyo yung true love? Ako naman, syempre, it always feels good to feel in love. So parang masaya pa rin na umasa pa rin sa true love and kahit na maraming beses na tayo nasaktan, parang ako I still like look forward na maging masaya pa rin with someone in a relationship. So yun lang. Siyempre, hiniwala tayo sa totoong pagmamahal. Ang sarap kayong magmahal. Totoo lang. Ako syempre hindi. Joke. Hindi, syempre naniniwala ako na meron talagang para sa atin na pagmamahal. Yun lang. Pero pagmahal. Yeah. Thank you. Thank you. That was Naz Tabares of Pelikula Mania. For our next batch, please do stand by. Ogie Narvaez Rodriguez of Abante, Jessica Evangelista of Inquirer.net, Isa Iglesias of Manila Times, Jojo Panaligan of Writer PH, and Ray Pumaloy of Abante TV. Our next question will be coming from Ogie Narvaez Rodriguez of Abante. Hi, good afternoon. Another question, ikaw rin yung sumulat, no? Hindi po, si Eric Castro po sumulat. So sabi nyo kanina, di ba parang pinasok niyo siya sa BMX Festival? Opo, pinasok. Hindi siya pinala. Hindi po siya pinala. So ano mga revisions ang ginawa mo? Aside dun sa title, sabi mo from Hilot, naging Helena. Opo, naging Helena. So may mga binago ka pa? Sobrang dami ng binago, sobrang laki din ng binawas namin. Kumbaga, kinuha na lang namin yung important scenes na sinama namin sa Helena. Mas pinaganda yung script? Mas pinaganda pa ng shorten. Kasi pag pelikula, pag festival, medyo 1 hour and 30 minutes. Ito mas pinashort na. So, pinaikli mo ng bongga mo. Sa cast, tapos sa'yo na rin direct, di ba yung trailer na napanood namin sa about parang faith healing, di ba? Yes. Manggagamot albularyo. Naranasan nyo na ba magpagamot sa isang albularyo or manghihilot? Or naka-experience na rin ba kayo ng barang kulang? Ako pa nung bata ako na naka-experience ako sa probinsya, nakakita na ako kung paano manggamot ang mga manghihilot, mga ganun. Kasi nung kapitbahay namin, parang nung kulang-kulang, so bata ako na-experience ko siya sa probinsya. So nakita ko siya. Jen, naka-experience ko. Ako hindi pa naman po, pero naniniwala ko na may mga ganyan talaga sa province. Kasi hindi nila abot yung mga doktor. So may mga albularyo, may mga healer po talaga. So ayun, pero hindi pa po ako nakakaranas on my own. Thank you. Ako naniniwala ako, pero hindi pa ako nakakaranas. Pero, parehas rin naman yung usog, di ba? Naniniwala ako sa usog ko. Yun lang po.
Ako din, naniniwala din. And I experienced it firsthand when I was younger sa province. Parang ako, nahilot ako kasi may sakit ako noon. Tapos curious ako bakit hilot. Tapos after ako ihilot, gumaling ako. Tapos my sister, parang malubha yung sakit niya. I'm not sure if albularyo or parang doctor lang talaga. Pero like, they were using a basin, there was water, they were using candles. Tapos parang yung wax ng candles, something like that. I can't really recall. Alam ko yung tawas pero yun. So parang something like that. So I feel like I've experienced it when I was even like this. Thank you. Thank you. Thank you. That was Ogie Narvaez Rodriguez of Abante. Up next, we have Jessica Evangelista of Inquirer.net. Hello po, para po sa two girls. Kanina po nabanggit niyo, Miss Jen, na hindi po kayo nag-plaster. And before po kasi parang may issue po kay Angelica na parang sinabi niya po na minsan niya po na-take advantage daw po siya kapag sa mga intimate scene. So, as women po, paano niyo po make sure na safe kayo sa mga ganong? Dahil nga yung mga katrabaho ko ay professionals naman, professional actors, and may guidance naman ng direct, and nandun naman yung ibang mga kasama namin sa prod. So, alam naman namin na safe kami. And ako yung nagdesisyon para mas mapaganda at mapadali yung movie. So, feeling ko naman wala naman ganong sitwasyon dahil okay yung lahat. So, napagkasunduan and ako yung nagdesisyon na ganon. And sa scene lang na yun ako nang hindi nag-plaster. Hindi naman yung, pati yung sex scene, hindi ako nag-plaster. So, yun lang talaga na scene na yun. Kasi para sa ikakaganda. Yeah, thank you. Oo, sa lahat ng naka-love scene ko, wala pa naman po akong nakakaranas na na-take advantage ako. Lahat sila professional. Yun lang po. Kay sir naman po, paano niyo po make sure na yung mga nakaka-intimate scene niyo okay, parang ma-feel safe po sila? So first off, when I was starting pa lang, I always ask ko ano yung limitations ng mga co-actress ko. Co-actress ko, ganun. So yung mga actresses, kaya I ask them what's their limitations. Then I prevent to like do it. Kunyari, bawal ganito, bawal ganito. So talagang iniiwasan mo siya. So ngayon, ang ginagawa ko na lang is kung ano na lang ini-instruct ni Direk. Kasi si Direk and yung mga artista rin, nakausap niya rin naman. So, I feel like whatever he's gonna ask us to do, yung pwede lang sa mga artista. So, he's not gonna ask something to do na uncomfortable yung mga artista. So, sa akin na lang nakikinig. Kung ano yung paggawa ni Direk, yun na lang ginagawa ko. Para hindi rin ako lumagpas sa limitations na pwede kong gawin or baka may makabastos na or baka I don't want them to feel uncomfortable kasi. So like, kung ano lang pagawa ni Direk, yun ang hindi ginagawa. Last na lang po sa two women po. Parang ito pong genre, hindi po siya panglahatan. So, pero may mga girls po na minsan gusto mag-explore or mag-race. Parang ano na lang po advice niyo po sa kanila? What do you mean, Reese? Huwag mag-plaster? Hindi po, parang gumawa ng something like this, ganitong genre or ganitong film. Ako naman kung gusto talaga nilang umakting and beyond doon sa ginagawa nila. Kasi wala rin naman masama sa ginagawa namin kasi isa naman tong art and yung mga istorya na ginagawa namin is related din naman in true life. So kung gusto nilang i-go lang nila kasi minsan lang tayo mabubuhay eh. You'll never know naman if bata ka pa, matanda ka pa, kung magkakaroon ka ng ganitong opportunity. So grab it na lang kung kaya mo naman gawin. So yun lang, wala naman din mawawala. At least ma-explore mo kung ano yung meron kang palang talent na hindi mo pa na nakikita sa self mo. So yun lang, go lang, laban lang. Positive lang. Thank you. Ayun, as long na gusto nila yung ginagawa nila, nasa puso nila, i-enjoy lang nila. Sabi nga ni Jen, isa lang tayo maging bata. Ipakita niyo na, show what you got, di ba? Yun lang po. Thank you po, congratulations. Thank you. That was Jessica Evangelista of Inquirer.net. For our next question, we have Isa Iglesias of Manila Times. Hi, good afternoon. First question kay Miss Jen. Miss Jen, sa dami ng kasama mong co-actresses dito, ikaw yung parang pinaka-star and then yung character mo yung bida dito. And how does it feel na yung title is under your name and nape-pressure ka ba kasi parang siguro most of the scenes ikaw yung nakaharap sa camera and ano yung naging preparations mo for it?
Ako una, nung inaluto sa akin, syempre yung movie, inalam ko yung storya, yung script. Then, syempre grateful ako kasi ako yung bida. Tapos inalam ko din yung mga kasama kong lalaki, yung mga actor and director. Sabi ko, ay, masasarap yung mga kasama kong actor ko. Sabi ko. And si Direk Omar, hindi ko pa siya nakaka-work. And nakita ko yung mga movies niya na nagawa niya sa BMX is maganda. So sabi ko, go. So, grateful ako na under by me, ako yung pinakabida. And yung preparations ko is, binasa ko talaga yung script, inaral ko talaga siya. Then, nag-script reading din naman kami nila direct. Then yun, paulit-ulit ko siyang inaaral kung ano yung pwede kong magawa bilang healer. Nag-research din ako sa YouTube bilang babaylan nga ako dito na healer. So, talagang tinrabaho ko talaga siya. Dinagay ko siya sa puso ko. So, grateful ako and masaya ako sa outcome and sa mga co-actor and director ko. Thankful ako na sila yung nakawork ko at sana makawork ko pa sila ulit. Thank you for the question. And then for everyone na lang, maliban sa mga sexy scenes, sa mga kasama nyo dito sa film, ano yung parang pinaka-favorite part nyo of the whole story? Sa akin, yung gusto ko talaga yung siya, yung nagkagaling. Talagang ritual, damang-dama niya talaga yung pagiging Helena niya. Gusto ko talaga, supportive ako dito, yung kaibigan ko to Kahit yung talaga, kung nagkaganon talaga siya, talagang Helena, talagang healer siya. Yeah, nakita niya talaga dito. Yeah, medyo same din nung sa Galilea kasi ako I'm a big fan of horror films or yung mga films na nakakatakot tapos may plot twist sa dulo. So parang it's kind of fun to be not really a horror movie pero to be a part of something close to that. So it's very exciting. Same thing na sinabi niya, a healer doing some rituals. So yun yung tumatak sa akin. It's very creative and kung paano ginawa nila Jen, kung paano nila execute yung eksena niya. So yun lang. Ako yung mga iyakan scene talaga kasi grabe yung mga iyakan scene talaga namin dito. Tsaka ang galing ng pag-guide sa akin ni Direk dito. Yung tipong umiiyak ako, ayaw yung ipatigil ko sabi niya, ang ganda ng pag-iyak mo, ayaw kong itigil. So, masaya ako dun sa mga scene na yun. Feeling ko yun yung isa din sa memorable sa akin, yung mga iyakan scene. So, panoorin niyo talaga siya kasi ang ganda niya. Bias. Thank you. In additional na, sa Jen, pagka pinomotivate ko, sabi ko, kunin mo si Helena sa puso mo. Tapos, isipin mo kung sino siya sa buhay mo. Tapos, i-connect mo yung eksena sa Jen Rosa. So, nung umiyak siya, una, so, ang tanong na sa gitara, totoo na yung iyak niya. So, yun yung pinuha natin sa MT. So, yun yung nilagay natin. So, hindi siya fake na yung iyak niya. Thank you. Thank you, that was Isa Iglesias of Manila Times. Up next, we have Jojo Pananigan of Rider PH. Thanks, Jill. Sa actors natin kay Jill, Leia, and Van, kay Chenula, how do you put yourselves in the mood pag gagawa kayo ng sexy scenes? Gagawa ng sexy scene, parang basic na kasi siya sa akin. Paano ba? Ayun nga, parang kasi, yun na yung ginagawa namin dito, so parang madali na lang din siya sa akin. And usap kami ng actor kung paano namin gagawin. Kailangan dapat talaga nag-connect kaming dalawa. So yun yung lagi namin pinag-uusapan na okay ka ba sa ganito. So meron talagang usapang nangyayari bago gawin yung sexy na invitations. Ang inisip ko, wala kayong ritual. Do you play sexy music or watch sexy movies? May ganun ba? Meron, may sexy movies, sexy music. Meron tayong music nun, nandito. Parang wala. Meron kami music nung sa amin kasi iba-iba yung klase ng sex scenes na ginawa ko dito. So may heart, may in love, may slow motion. So iba-iba siya. Wala siyang parang may under the table. So iba-iba siya. So yung sa amin nandin, may music kami. Pero yung iba wala. Wala naman. So ayun lang. Thank you. Leia? Paano man preparation ko? Siyempre, nag-usap kami ng partner ko. Siyempre, toothbrush, hygiene talaga importante. Number 1 talaga, hygiene talaga. Paano ko ba pag kinakausap yung partner ko, kung pwede sabay kami mag-toothbrush or mag-mouthwash before the
before Para sigurado. Para siguradong Hindi, totoo nakaka-watch. talaga, di ba? Totoo. Para sigurado po. Yun lang po. Tapos, kinakausap ko siya kung saan ako komportable. Kasi gusto ko po kasi, paglalabas ako sa isang palabas, gusto ko yung talagang totoo. Hindi yung pwede lang na scene na gano'n. Kaya yun, talagang importante yung connection at saka pag-uusap mo talaga. Nagkaroon ka na ba ng time na sinabi mo, direct medyo kulang yung mouthwash niya? May gano'n ba? Hindi naman po. Okay. Hindi naman po. Okay, thanks, Van. Mabait ako. So, yun, like, same with what they said, may communication din before we do the scenes. We ask kung ano yung mga pwede and bawal para we both feel comfortable with each other, kung ano yung mga, tinatanong ko rin kung what makes them feel good, gano'n. So, para yun yung mga, kunwari, kissing sa next, mga gano'n. So, I ask what's pwede and what's bawal. So, more on like that. And then, tama, may pagkatama si Jen dun sa sinabi yun, madali na lang rin sa amin kung ano yung gagawin, i-execute yung bed scene. So, we just ask what are the limitations lang talaga to prevent touching them and anything. Thanks. Last question ko kay Direk. Direk, do you make it a point na yung mga actors nyo hindi nagugulat? Like, alam nila lahat din ng lalabas. Kasi kanina parang tinukso or nagbiro si Jen. Ewan ko kung biro yun na may sumilip kay Van. So alam nila yon bago pa ipalabas or nagugulat na lang din sila na, uy, hindi ganun pala. Actually, nagugulat na lang kami pag kinukunan na yung eksena na meron palang gano'n nangyari after. So, yun. Pero pag ganun, sasabihin mo pa sa actor mo or bilang kapitan, they should trust you enough na kung ano yung tingin kong tama, yun ang ipapalabas natin. Sinabi ko sa kanila na hindi kasi pa nila nakikita yung trailer din. Baka ngayon pa lang, sabi ko, patapang yung trailer ha. Huwag na kayong magulat, hindi papakita natin. So yun po. Ganun na, pero hindi na yung detalye. Hindi na yung detalye. Pero yung detalye lang, pinulungan ko si Jen na sinabi niya na yung frontal niya, parang nagpinaalam ko naman sa editing, sabi ko ayaw yung pakatuka, ay gusto niya buko. Para hindi daw daya. So siya mismo. Siya mismo. Salamat. Thanks, Jean. Thank you for your questions. That was Jojo Panaligan of Rider PH. And for our last set of questions, we have Ray Pumaloy of Abante Relay. Naku, nakakatuwa naman. Nakita ko yung mga anak-anakan ko. Di ba, men? Oo nga, tagal nang hindi nagparamdam sa si Jen at saka si Leia. Hindi ka muna. Kasi sabi mo, Jen, para makahanap ka ng Espanyol mo. Paano yan? Naghubad ka ng todo-todo dito. Tanggap ba niya? Tanggap ba niya yung ginagawa mong trabaho? Feeling ko naman liberated naman sa ibang bansa, Mama Ray. Tatanggapin niya yun, baka maging proud pa siya. So wala pa? Wala pa. Kasi nag-aaral ka na parang single pa rin ako. Preparation lang. Going there, finding him, the right one. Charot. Kaya pa rin bang gawin? Kung meron mag-require sa'yo na susunod ng movie, na mag-frontal ka ulit? It depends po talaga sa istorya din eh. Gusto ko din talagang matignan muna yung istorya and director. Kasi kailangan din yung mga katrabaho ko din is magaan. Hindi ko ma-feel na, alam mo yun, may ilang ako mga gano'n. So, kailangan din talaga project based, story based. Yun talaga, no? So, hindi mo sinasara yung possibility? Kasi Hindi. no. Nakausap ka, sabi mo, willing ka naman ba sa meron, di ba? Tapos dumating na nga. So, nagawa mo na. Yes. And then, gagawin mo pa ulit, di ba? Yes. Basta merong maganda. Yes, basta merong maganda. Na, talagang pwede kong ilagay sa puso ko. Okay, Leia naman. Diyos ko, ang well-traveled na BMX. Long time no see. Oo nga, yung pautong mo yan, wala bang magagalit, wala bang ma-offend na jowa mo na kasama sa abroad, sa iyong travel abroad? Single ako. Yeah. Yes. Talaga? 100%. Oo nga, parang kasi nung na-interview ka, sabi parang hindi mo pa kaya, hindi ba mang all out, tapos bigla na lang.
Hindi ko rin alam eh. Siguro gusto ko na yung trabaho ko. Kailangan kasi pag naging sexy star ka, kailangan buuin yung loob ko eh. Buo lahat. Lahat. Kahit intriga, lahat. Kaya mong harapin. So ngayon nagpautong ka na, so kaya mo na. Kayang-kaya. Kaya mo na lahat ng intriga, mga ganyan. Yes. Tao lang naman tayo eh. Nasasaktan, pero lalaban. Ano nararamdaman mo nung first time mo maanuhan ng makautong or something na, di ba? Sensitive ba yung question na yun? Kasi nandun parang... Hindi, okay lang po. As long na ikakaganda ng movie namin, why not? Diba? Hindi ka ba nailang? Hindi po eh. Parang... Nasa character ka na. Andyan eh. Ilabas mo niya. Andyan na. Para sa akin sorry sa mga co-actor. Para sa akin, nandiyan ka eh. Why not? Ilabas mo na. Kasi naniniwala ko, wala sa maliit or malaking role. Kung tatatak ka sa tequila, why not? Oo nga naman. Oo, diba? Basta as long kaya mo. Pwede ko ba kay Pan? Oo ba? Ang tawag dito, hindi ba kayo na-intimidate ng mga lalaki kapag nakakita kayo ng mga kapwa, katulad yung kay Jen, di ba? Na biglang nakita ka ng... Eksena niyo ba talaga? Yes, na nakita mo na wala siyang plaster, I'm sure hindi naman pwede hindi makaligtas sa mata mo na wala siyang plaster. Nasilip mo din, hindi ako rin walang hindi mo na nakita. Siyempre, instinct yun eh, di ba? Yeah, pero I try my best pa rin to focus not to look at it. Kahit na it's hard na parang syempre, okay. It's kind of hard. Hindi ka na-shock. Hindi ka naman na parang Hindi, I was surprised na parang, what gagawin ni Jen and ni Direct yun? So parang ako, yun, medyo nagulat rin at nabigla na parang gagawin nila yun. So parang ako, kailangan ko magstay focus nga na hindi ako ma-distract sa eksena para hindi kami tumagal. Mamaya, nadidistract ako, baka doon pa yung cause of delay. So I try my best to stay focused on what I'm about to do talaga. So yun. Pero may tama ka, Mama Ray, may hirap rin na hindi ma-distract. Ikaw ba yung walang plaster? Ay, di po kasi wala. I mean, wala akong plaster nun. Diba sasabihin ko, wala akong plaster nun. Pero kasi, yun. Wala akong plaster nun. Pero yun lang. Isa na lang, kung ihalin ko lang sa bulaklak yung nakita mo. Anong bulaklak yung nakita mo? Roses? Wow, bula-bula. Ay, maraming klase. Jen Rosa. Jen Rosa. Di ko inalit because of Jen Rosa. Like, it just came into my mind. Sumakto lang talaga ako. The Roses and Rosa. Naku, thank you. Nakaka-thank you. Thank you, Mama Ray. Miss you. There you have it. That was Ray Bumalay of Abante Liging, and that concludes our Q&A. Thank you for being so game sa ating actors, actresses, and of course, Direct. And thank you for all your questions this time. To our cast and director, please invite everyone, of course, yung mga nanonood din sa Facebook, to watch Helena. Ayan, hi everyone! Iniimbitahan ko kayo on July 3. Streaming na po sa VMX app ang Helena. Ayan, directed by Omar De Roca. Abangan nyo ang maiinit at kakaibang mga kaganapan dun sa Helena. Dahil madaming kumain ng ice cream at nagpakita ng rosas. So, abangan nyo yan, July 3, only on VMX app. Thank you! Helena, July 3 na po. Abangan nyo, madami pong pasabog, kaakit-akit at masarap sa paningin ng tao. Sana po panoorin niyo ang Helena at feeling ko matutuwa po kayo sa story niya at sa mga artista na gumanap dito. Congrats din po kayo, Direk Omar. Thank you. Helena po, July 3, naway panoorin po natin lahat. Salamat po. There you have it. Congratulations to Team Helena this time. Another photo op, the last photo op the night before we wrap up. Congratulations once again to Leia Bernabe, Van Allen Ong, Jen Rosa, and Direct Omar De Roca. Let's have your photos taken closer. Second class. Mamaya, picture taking muna tayo. Excited kayo. Mamaya, after picture taking muna lang group. Okay, Team Helena. Congratulations. Once again, July 3 na po, exclusively only on VMX app. Please share it on your socials. Malapit na natin mapanood
Si Jen Rosa bilang Helena.